NBA team na LA Lakers at LA Clippers bibigyan ng chance si Kai Sotto para makakuha ng kontrata sa NBA? Makakuha na kaya ni Kai ang final push para sa kanyang NBA goal? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin ito. So tulad nga na palagi nating sinasabi, hindi pa late ang lahat para sa ating pambaton at still NBA hopeful na si Kai Sotto. Even nagka-injury o kahit pa nga sabihin pa nating naikasal na ito, ay sa tingin ko ay magsisilbi pang fuel ni Kai ang mga ito para matuloy ang kanyang journey sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA. At sa ganda ng kanyang linaro sa kanyang pagbabalik mula sa injury, sa team ng Alpas sa mga ending games nila sa Japan B-League, ay masasabi nating may palag na ito para sa isang NBA contract. Pero syempre kailangan patunayan ni Kai yan. At ang good thing ay meron na ang dalawang kupunan sa NBA ang nagpaabot ng interes sa ating pambato. Ayon sa patigang sports journalist na si Sir Homer Sison, mula sa kanyang naging interview sa isang podcast, ay bibigyan daw ng isang masasabi nating chance ng team ng LA Lakers at LA Clippers si Kai sa kanilang mga Summer League roster para makakuha ng kontrata sa NBA. At kung sakaling matuloy ito, something kaya posibleng makapasok si Kai base sa pangangailangan ng dalawang team na mga ito. Para sa akin pa sariling opinyon, ay mas nakikita kong bahagyang mas magandang fit si Kaiju ay sa team ng LA Clippers kung may kukumpara dito sa Lakers. Kadalasan naghahanap ang Clippers ng murang rotation big man na may taas at rim protection. At ang tangkad ni Kai ay pwedeng gamitin bilang situational center laban sa malalaking frontcourt. Mas mababa ang pressure at mas may chance ang may develop siya sa G-League habang nasa sistema ng Clippers. Possible role ni Kai dito ay third string center, rim protector, pick and roll finisher at development project. At bakit mas mahirap sa Lakers? Madalas target ng LA Lakers ay ang mga veterano at NBA proven players dahil win now mode sila. Kapag may kakulangan sa sentro, mas malamang nakukuhanin na nila yung mga veteranong free agent kesa sa long-term project. At idagdag pa natin yung mas mahirap makakuha ng playing time dahil nga sa taas na expectation ng franchise. Role ni Kai dito kung sakaling makapasok ay end of bench center, two-way contract candidate at G-League development player lamang. Maikling konklusyon, LA Clippers, mas realistic na landing spot dahil nga sa pangangailangan nila as developmental rim protecting big man at mas bababang pressure kumpara sa Lakers. Kung NBA fit lang ang pag-uusapan, ang pinakamalakas na maiambag ni Kai sa magiging team niya sa NBA kung sakali ay ang kanyang elite size, 7'3", shot blocking, rebounding at lob threat sa pick and roll. Ang kailangan pa niyang patunayan para manatili sa NBA kung sakali din ang kanyang lateral quickness, physical strength at consistency laban sa mas mabibilis at malalakas na mga NBA big man.